sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, March 19, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Sa gitna ng pagsirit ng presyo ng langis, nationwide tigil pasada ng piston, umarangkada. Ilang commuter nahirapang makasakay. Pag walang isda, uwi na. Walang pera, walang kita. Ilang mangingisda, nakatenga na lang ang mga bangka. Imbis na malugi sa krudo, hindi na lang muna pumapalaot. 300,000 na bariles ng diesel darating na sa bansa sa susunod na linggo ayon sa DOE. Pinakamababang palitan ng piso kontra dolyar na itala ngayong araw March 19. Sa palakasan, Philippine Women's National Football Team, the Filipinas, pasok sa Women's World Cup 2027 matapos madumina ang Uzbekistan. Sa kakaiba, NASA astronaut, ibinahagi ang itsura ng loob ng space station. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nahirapan ang ilang commuters na makasakay ng jeep ngayong araw, kasabay ng pag-arangkada ng nationwide tigil pasada ng grupong Piston. Lalo't aabot sa 70,000 na mga jeepney driver ang lumahok dito sa iba-ibang lugar. Nakatakda ring magmarcha ngayong Biyernes ang grupo papuntang Malacanang para idulog ang sitwasyon ng kanilang sektor, pati ang panawagang tanggalin na ang mga buwis na ipinapataw sa langis. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Presyo ng langis, ibaba, ibaba, i-roll back! Sa Welcome Rotonda sa Quezon City, nagsimula ang maikling programa ng transport group na Piston kasabay ng karasan nilang tigil pasada dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Hanggat hindi pinakikinggan ni Bongbong Marcos yung ating panawagan na pagbasura sa old regulation law, pagtanggal sa stock at saka sabat sa langis. Lumalakihan nila na babawas sa araw ang kita ng jeepney driver ngayong hindi pa umaaksyon ng gobyerno. Bagamat may nakalatag na cash fuel subsidy, hindi nila ito pang matagalan. Tanong tuloy ng militanteng grupong Bayan, kailan gagamitin ng Pangulo ang emergency powers nito sa pagtapyas o pagsuspindi sa mga pinapataw na buwis sa langis para ibsan ang pasanin ng PLV drivers at motorista. Pero anong petsa na? Pero malinaw ngayon na yan ay papogi lamang, hindi tapat na aksyon ng pamahalaan. Walang gagawin na pag-suspend ng excise tax para ibaba ang presyo ng langis. Kinastigo rin ng Piston ang pag-atras ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa implementasyon ng dagdag pasahe sa pampublikong sasakyan na epektibo sana Huwebes, March 19. Disbayado tayo, dapat sabi natin dapat hindi yung piso ang kanyang sinuspindi, dapat ang sinuspindi ng ni Bongbong Marcos ay yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. 70,000 ang mga jeepney driver nationwide ang lumahok sa tigil pasada ng Piston. 10,000 sa mga ito ay dito sa Metro Manila. Kaya't hirap ang ilang commuter na makasakay lalo't natapat ito sa morning rush hour. Puno po. Puno. Ngayon lang naman po nangyari yan, hindi naman po ganyan tumatagal. Sa kabila nito, piniling bumiyahe ng ilang jeepney driver pero minadong hirap kumita. Kung magtatambay sa bahay, wala rin eh. Maubos lang yung ipon. Kahit pa paano, meron pa naman mauwi na 300, 500, gan. Maliit. Sa tatlong anak ko, sa pangabaon pa lang, wala nang matitira eh. Pagkain pa. May ilang government agencies gaya ng Office of the Vice President at Department of Transportation ang nag-deploy ng bus para sa libreng sakay. Inactivate rin ng MMDA ang kanilang Emergency Operations Center para makita ang sitwasyon sa lansangan. Sa ikalawang araw ng kanilang tigil pasada ngayong Biyernes, March 20, nakatakdang magmarcha ang grupo papuntang Malacanang upang kalampagin ang pamahalaan na makinig sa kanilang hinaing.
Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na daragdagan ng pamahalaan ang tulong sa mga manggagawa sa transport sector matapos niyang ipagpaliban ang nakatakdang fare hike. Ayon sa Pangulo, kahit hindi muna itaas ang pamasahe, titiyakin ng gobyerno na hindi malulugi ang mga tsuper sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Sinabi rin ni Marcos na pabibilisin ang paglagda ng mga ayuda o paglabas ng mga ayuda, lalo na at papalapit ang mahal na araw kung kailan mas maraming bibiyaheng mga Pilipino. Hindi naman inihayag ng Malacanang kung magkano ang karagdagang ayuda, pero giit nito bibilisan ang pagpapatupad ng mga programang tulong para sa transport sector. Kahit na hindi itataas ang fare sa ngayon, deferred lang muna yung fare hike, dadagdagan naman natin ang tulong sa kanila para hindi naman sila malugi. Umorder na ang Pilipinas ng aabot sa hanggang 300,000 bariles ng diesel mula sa ibang bansa sa Southeast Asia na inaasahang darating sa susunod na linggo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garina, bahagi ito ng hakbang ng gobyerno para matulungan ang mga pribadong oil company na makasiguro sa supply ng langis. Nakipag-usap na rin ang DOE sa oil companies kung saan may sapat na espasyo para sa imbakan ng supply. Samantala, patuloy pa rin naghahanap ang pamahalaan ng iba pang mapagkukunan sa pamamagitan ng government-to-government scheme. Mas mahirap yung wala tayong diesel kaysa sa meron tayo pero mahal. If we don't have any diesel or any oil, for example, our public transportation won't go. Our sea, air transport will be affected. Sa serye ngayon ng oil price hike sa bansa, bunsod ng tumitinding sigalot sa Middle East, lubha na ring naapektuhan ang mga mangingisda at fish vendors. Ang iba sa kanila, hindi na lang pumapalaot dahil lugi pa sa gasolina. Narito ang Balitang A to Z Special Report ni Naomi Almojano. Pasikat pa lang ang araw pero ang mga mandaragat kung tawagin sa Barangay Aplaya sa Pila, Laguna, sakay na ng kanilang bangka para maghanap buhay. Pero kasabay ng hampas ng alon ng dagat, ang pag-alog ng mga bangkang nakatenga na lang dahil hindi sila makapalaot ngayon. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, hindi lang mga tsuper at commuter ang kumakambyo. Maging mga mangingisda at fish vendor, unti-unti na ring nalulunod sa pagsirit ng presyo ng gasolina at krudo. Kaya tuloy ang karamihan sa kanila, bagsak presyo na lang para lang pambawi sa gasolinang ginamit. Yung aming dating konsumo namin na 2 litro, ngayon 1 litro na lang ako kasi gawa ng sa mahal nga ako ng gasolina. Pag walang isda, uwi na. Walang pera, walang kita. Katulad dito, kanduli, hindi pa makukuha dahil sa wala ng tinderang kumuha sa mahal ng bilihin daw. Si Nanay Solidad na 30 taon nang nagtitinda ng mga isda, aminadong lubhang apektado ang puhunan at kita. Aniya, ang dating 60 pesos kada kilong kuha sa mga mangingisda, nasa 80 pesos na niyang nakukuha. Hindi ho kami nagtataas ng benta, 100 lang din po ang benta namin. Ang kanduli, 50 pesos lang kada kilo. Pag may huli, di siyempre nakakabigas din kami kahit pa 20-20 lang ang kita namin. Ay ang gasolina pa namin sa paglalakaw. Panawagan nila, maisama sila sa bibigyan ng fuel subsidy at huwag nang kupitan pa. Sana huy madaliin at dagdagan ng konti pa ang konting itutulong. Kasi nangyayari halimbawa magbibigay ng sinasabing ayuda na 5,000 pagdating dito sa lokal, 3,000 na lang. Ito rin ang hinaing ng Fisher Folk Group na pamalakaya, kaakibat ang panawagan na pagbasura sa Oil Deregulation Law. Dahil sa deregulated siya, wala nang kontrol ang pamahalaan, wala siyang karapatan na questionin ito. Ang pinakamalala na report sa atin ngayon, hanggang ngayon yung kanilang mga fuel card ay wala pa ring laman. Ngayong Webes nga lang inanunsyo ng palasyo ang 10 bilyong pisong cash aid para sa mga mangingisda at magsasaka. Bukod pa ito sa 3,000 pisong ayuda mula BIFAR. Pero ang mga mangingisda, tsaka na lamang nila maniniwala kapag natanggap na nila. Sa ngayon, tipid at tiis na lang muna.
Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano, Pila, Laguna. Formal na ngang inadopt ng Kamara ang naging bersyon ng Senado para mabigyan ng kapangyarihan si Pangulong Marcos na mabawasan o suspindihin ang fuel excise tax base sa magiging rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee at ng Department of Energy. Ito'y matapos sumulat si House Ways and Means Chairperson at Marikina Representative Mira Kimbo kay House Majority Leader Sandro Marcos nang sa gayon ay maipasa na ang panukala. Yan ay kung ang average Dubai crude oil price ay papalo ng $80 kada bariles sa loob ng isang buwan batay sa means of Platts ng Singapore bago ilabas ang kautusan. Wala pa rin namang schedule kung kailan pipirmahan ang panukalang batas. Ayon kay PBBM, patuloy pa rin munang minomonitor ang trend lalo't komplikado pa ang kalkulasyon at hindi pa alam kailan matatapos ang krisis. Sumadsad na sa pinakamahinang palitan ng piso kontra US dollar matapos itong sumampa sa unang pagkakataon sa 60 peso level. Sa intraday trading, umabot ng 60 pesos at 40 centavos ang palitan bago ito nagsara sa 60 pesos at 10 sentimos kada isang dolyar. Ito rin ang ika-4 na historic low para sa Philippine peso ngayong Marso. Una nang sinabi ng mga eksperto na ang mahinang piso ay may direktang epekto sa halaga ng bayarin ng bansa patungkol sa mga utang nito na naka-US dollar. Mas maraming piso rin ang kakailanganin pambili ng mga inaangkat na mga produkto, partikular na rin sa krudo gaya na lang ng Brent crude na halos $110 na kada barrel. Okay, good news naman po muna mga ka-A to Z. Magkakaroon naman ng 50% diskwento ang lahat ng pasahero ng LRT2 at MRT3 simula Lunes, March 23. Ayon sa Department of Transportation, layon nitong gawing mas magaan at abot kaya ang araw-araw na biyahe ng mga commuter sa gitna ng sigalot sa Middle East. Mananatili rin ang 50% discount sa mga white beep card para sa mga senior citizen, persons with disability at mga estudyante. Samantala, automatic naman na malalagyan ng 50% discount ang mga regular na passengers na may blue beep card. Para naman po sa walang beep card, maaari ring makabili ng single journey ticket na may kaparehong 50% na tapyas. Makikipag-ugnayan na rin ng DOTR sa pamunuan ng LRT1 para maipatupad din ang parehong diskwento sa kanilang mga pasahero. Hinihimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga miyembro ng Philippine Army na palalimin at pangalagaan ang tiwala ng publiko sa pamamagitan ng integridad, disiplina at profesionalismo sa serbisyo. Ginawa ng Pangulong pahayag sa pagdiriwang ng 129th anniversary ng Philippine Army nitong March 19. Diin ng Pangulo, dapat manatiling matatag ang Army sa depensa habang nananatiling mahabagin sa pagganap ng tungkulin. Tiniyak rin niya na kailangang palakasin pa ng hukbo ang mga nakamit nito sa internal security at makipagtulungan sa mga law enforcement agency laban sa mga bagong banta. Binigyang diin rin ni PBBM ang pagpapalakas ng external na depensa sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept. The demands of our time call for a force that is agile, effective, and prepared to safeguard our nation across new and evolving domains, from our maritime frontiers to the digital space. Nananawagan si House Speaker Bogie D. sa Department of Budget and Management na bilisan ang paglabas at pagpapatupad ng pondo para sa mga proyekto ng pamahalaan. Ginawa ni Speaker D. ang pahayag sa huling sesyon ng Kamara Miyerkules ng gabi bago ang break ng Kongreso na magpapatuloy hanggang May 4. Ayon sa Speaker, kailangan mapabilis ang pagpapatupad ng mga programa para agad matugunan ang mga pangangailangan ng mga Pinoy sa iba-ibang lugar. Kasunod ang pahayag ng pangamba ni Deputy Speaker
Speaker Ronaldo Puno sa umano'y pagkaantala ng mga budget sa mga distrito na nagbukas din sa posibilidad na lumipat sa minority ang National Unity Party o NUP. Nauna namang nilinaw ng DBM na nakabatay sa 2026 General Appropriations Act ang paglalabas ng pondo at hindi umano sila nagpipigil ng budget ng walang batayan. Pinabulaanan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang paratang na ang kanilang verified answers sa mga impeachment complaint ay may tuturing na non-answer. Ayon sa tagapagsalita ng legal defense team ng Vice na si Attorney Michael Powa, hindi na nila pinalawakan ang sagot dahil ang mga paratang umano ay puno ng malalawak na konklusyon. Tinututulan din ng kampo ni Duterte ang pagsasabi na ang nakatakdang pagdinig ng House Justice Committee ay isang mini-trial. Giti Powa, hindi ito maaaring tawaging mini-trial dahil hindi naman na makakapag-object o makakapag-cross-examine ng mga testigo ang mga abogado ng Vice Presidente. We have to state also that we do not agree with the characterization of a mini trial. Why? Because as we've already heard, the lawyers of the Vice President cannot even object. We cannot examine or cross-examine these witnesses. So we do not feel that it is correctly termed as a mini trial. Naghain ng panukala si Senator Joel Villanueva na layong bigyan ng pangil ang anti-money laundering laws sa bansa. Sa Senate Bill 1983, nais ni Villanueva na palawakin ang sakop ng mga tao na maaaring bantayan ng AMLAC. Kabilang ang trust at company service providers, mga abogado, accountant, online gambling operators, maging virtual asset service providers. Anya, mahalaga ito para malabanan ang financial crimes at mapatatag ang financial system ng bansa. Ito po ang magiging armas natin para labanan ang tinatawag ng mga financial crime at protektahan ang integridad ng ating sistemang pinansyal. Tulad po ng palagi nating sinasabi, money talks but dirty money whispers, usually through complicit entities. Room tour? Pass tayo dyan. Sa Space Station Tour? Yes na yes. Hindi nga typical na house tour ang ibinahagi ng isang astronaut mula sa National Aeronautics Space Administration o NASA. Naisip niyo na ba kung ano talaga ang pakiramdam na manirahan sa International Space Station na halos kasing laki ng isang football field? Sa isang video, mabilis ang ipinasilip ni NASA astronaut Zena Cardman ang loob ng ISS mula sa nakadock na Dragon spacecraft hanggang sa cupola windows. Tila nasa isang Hollywood movie ang atake dahil kita rin mula sa loob ng spaceship ang planet Earth. Talagang kakaiba. Susunod, PNP naka-heightened alert simula March 29 bilang paghahanda sa Holy Week at bakasyon. At tamang-tama ngayong Women's Month, Pilipinas, pasok sa 2027 Women's World Cup. Diyan lamang po kayo, magbabalik ang Balitang A to Z. Kumpiskado ang 2 toneladang mishandled frozen meat products at mahigit 200 pirazong hot meat na manok sa Pasay Public Market madaling araw ng Huwebes. Ito ay matapos isagawa ang routine inspection ng National Meat Inspection Service kasama ang PNP-CIDG. Tumambad sa mga otoridad ang mga karneng baboy, baka at manok na wala sa tamang imbakan at nakadisplay lang sa ordinaryong temperatura. Ayon sa NMIS, labag ito sa mga panuntunan dahil dapat nasa chiller o freezer ang mga frozen meat para hindi masira. Agad na dinala sa disposal facility ang mga nakumpiskang paninda para hindi na muling maibenta. Pagmumutahin naman ng 200,000 pesos o posibleng makulong ng hindi bababa sa 6 na buwan ang sinumang mapapatunayang lalabag sa batas. From mild discomfort, pwede pong mauwi sa diarrhea,
pagkasakit, no? Or pagkalason, even pagkalason. Very sensitive po yung karne, lalo-lalo na pong manok. Madali po siyang mapanis, masira, kaya pwede po siya magdulot ng sakit sa mga bata. Nakatakdang mag-heightened alert simula March 29 ng Philippine National Police bilang paghahanda sa paparating na Holy Week at summer vacation. Habang maglalagay din ng nasa 20,000 tauhan ng MMDA para magmando ng trapiko sa mga kalsada sa Kamaynilaan sa papalapit na Semana Santa. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Kasado na ang seguridad at traffic plan ng Philippine National Police at Metropolitan Manila Development Authority para sa inaasahang pagdagsa ng milyong-milyong Pilipinong uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa at panahon ng bakasyon. Inilunsad na ng PNP ang Oplan Ligtas Sumbak 2026 kung saan mahigit 55,000 tauhan mula sa PNP at ibang law enforcement unit ang ipapakalat sa buong bansa simula March 29 hanggang May 31. The PNP will deploy a total of 54,989 personnel nationwide, composed of 36,163 PNP personnel, 4,738 from the augmented units, and 14,088 members from auxiliary groups and force multipliers. Tututok ang mga kapulisan sa mga places of convergence gaya ng mga simbahan para sa bisita iglesia, mga sikat na beach, malls at mga transport terminals. Wala namang nakikita ngayon ang mga otoridad na anumang banta sa seguridad. As of now po ma'am, wala po. But then po, yung ating intelligence unit po is continuously conducting threat assessment para po maibigyan po natin ang ating mga field commanders para po sa ating tinatawag na proactive security operation. Nagbabala rin ng PNP laban sa mga mapagsamantala, lalo na sa mga umaaligid sa mga terminals na nagpapanggap na tutulong pero bantay sa lakay pala. Dahil dito, magtatayo ng mga Police Assistance Desk o PAD sa mga highways at terminals para sa mga biyaherong nangangailangan ng saklolo. Samantala, naghahanda na rin ang MMDA sa muling pagsisikip ng daloy ng trapiko, bunsod ng exodus ng mga magbabakasyon papalabas ng Metro Manila. Mga 2,000, around 2,000 on the streets. Our personnel on the streets with additional instruction na be on the lookout for mga travelers natin na nagbabakasyon. Habang patuloy naman ang pagsasagawa ng inspeksyon sa mga bus para matiyak na kondisyon ang mga driver at sasakyan bago bumiyahe. Nag-inspection na tayo ng PITX. Tinignan na natin ang integration ng land travel ng mga buses natin sa carousel, yung mga city buses, yung mga taxi, yung mga grab. Kasama na rin doon yung ating rails. Sana sumunod lang tayo at wala hong manamantala sa ating mga kababayan sapagkat pare-pare tayong mga Pilipino. Pinapaalalahanan naman ang mga motorista na sundin ang blow bagets o brake, light, oil, water, battery, air, gas, engine, tire at self bago tumulak sa malalayong biyahe para makaiwas sa aberya at aksidente. Inaasahang sususpindihan ng number coding scheme sa Metro Manila sa darating na Huwebes at Biyernes Santo para bigyan daan ang mga babiyahe. Pinayagan na din ang 24/7 na roadworks para sa rehabilitasyon ng EDSA sa panahon ng Holy Week habang kakaunti ang sasakyan sa loob ng NCR. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Kinumpirma ng Qatar na malaki ang naging pinsala ng Iran attack sa tinaguriang pinakamalaking planta ng liquefied natural gas sa mundo. Kinundi na nga ng Qatar officials ang missile attack ng Iran sa Ras Laffan Industrial City. Ito ang main gas facility ng naturang bansa at major supplier ng krudo sa mga barko sa mundo. Nangyari ang missile attack sa Qatar matapos ang naging pag-atake ng US at Israeli sa gas facilities ng Iran. Kasunod dito, idineklara ng Qatar na persona non grata at pinalalayas na ang dalawang kinatawan ng Iran doon. Kinundira rin nga ng Qatar ang pag-atake ng Iran sa energy facilities ng Saudi Arabia at United Arab Emirates at muling nanawagan ng kapayapaan sa pamamagitan ng diplomasya.
Sinuspindi ng Cathay Pacific ang lahat ng flights papunta at mula Dubai at Riyadh hanggang April 30 dahil sa lumalalang sitwasyon sa Middle East. Ayon sa airline company, maaari pang magbago ang flight schedule sa mga susunod na araw habang patuloy nilang minomonitor ang krisis sa rehiyon. Sinabi rin ng naturang airline na walang rebooking, rerouting o refund charges ang mga pasaherong magpapabago ng biyahe papunta o mula Middle East. Samantala, nagtaas na din ng fuel surcharge ang Cathay Pacific at iba pang airline habang patuloy na sumisirit ang presyo ng langis. Ligtas na nakauwi sa Pilipinas ang mahigit 300 Pilipino mula Middle East sakay ng ikatlong chartered flight ng pamahalaan bunsod ng patuloy na tensyon sa rehiyon. Naging matagumpay nga ang koordinasyon ng DMW, DFA, Philippine Embassy sa Abu Dhabi Consulate, OWA at iba pang ahensya ng gobyerno. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 2,000 overseas Filipinos at kanilang dependents ang napauwi ng pamahalaan mula nang simula ng whole of government repatriation effort noong March 5. Agad namang nagpaabot ng financial at welfare assistance, maging medical at psychosocial support ang pamahalaan sa mga umuwing Pilipino. Itinalaga ni Pangulong Marcos si dating Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga bilang Special Envoy for Disaster Risk Reduction and Management. Inanunsyo ang appointment ngayong Huwebes habang nanumpa si Loizaga sa Malacanang noong Miyerkules. Tiwala si PBBM na magagampanan ni Loizaga ang pagpapalakas ng mga hakbang ng gobyerno sa disaster risk reduction, climate action at renewable energy. Samantala, muling nakabalik sa pamunuan ng Kamara si Cebu 5th District Representative Vincent Duque Frasco matapos ihalal bilang isa sa 3 bagong deputy speakers. Kasama rin sa nahalal sina Bacolod Representative Albi Benitez at Pangasinan 3rd District Representative Rachel Arenas. Si House Majority Leader Sandro Marcos ang nagmungkahi ng kanilang nominasyon at inaprubahan ni House Speaker Boji D. III nang walang tumutol. Biyaheng World Cup ulit ang Pilipinas. Pasok na sa 2027 FIFA Women's World Cup ang Philippine Women's National Football Team matapos talunin ang Uzbekistan 2-0 sa playoffs ngayong Huwebes sa Gold Coast, Australia. Binuksan ni Angie Beard ang score sa ika-47th minute bago dinoble ni Jacqueline Sawiki ang lamang sa ika-52 minutes naman para selyohan ang panalo ng Pilipinas. Dahil dito, nakuha ng Pilipinas ang isa sa huling pwesto ng Asia para sa Women's World Cup na gaganapin sa Brazil. Ito na ang ikalawang sunod na pagpasok ng Pilipinas sa pinakamalaking torneo ng Women's Football matapos ang makasaysayan nitong debut noong 2023. Bumangon ang Pilipinas matapos ang mabigat na pagkatalo sa Japan sa quarterfinals ng 2026 AFC Women's Asian Cup at agad nakabawi sa pinakamahalagang laro para sa World Cup berth. Congrats, Pilipinas! Sa aming pagbabalik, Asia's Songbird Regine Velasquez itinanghal bilang 2026 Woman of the Year ng Billboard. Huwag bibitiw, tutok lang sa balitang A to Z. Personal na dumalo sa House of Representatives ang aktres na si Bella Padilla para ihayag ang kanyang pananaw hinggil sa panukalang pagtatatag ng Philippine Film Commission. Samantala, Asia's Songbird Regine Velasquez, 2026 Woman of the Year ng Billboard Philippines. Makichika sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Bella for the love of film industry. Dumalo ang aktres at filmmaker na si Bella Padilla sa House of Representatives nitong Miyerkules, March 18. Dito, ipinahayag ng aktres ang magiging papel ng Philippine Film Commission. Hindi lamang para sa mga Pilipino, kundi pati na rin sa local at foreign filmmakers na nais gumawa ng pelikula sa bansa. Ayon kay Bella, I do think it's very important that we have a film commission already, a one-stop shop for foreigners also who are coming in, filmmakers who are coming in, who want to shoot and to film in the Philippines, not only
for them to be able to shoot more efficiently, but to protect also Philippine filmmakers. Naniniwala si Bella na makakatulong ng malaki sa pagpapalakas ng pelikulang Pilipino ang isinusulong na Local Film Industry Development Act. Inihain ng panukalang batas ni 3rd District Representative of Negros Occidental, Javi Benitez, na kasalukuyang namumuno sa Committee on Creative Industry and Performing Arts. Ibinahagi rin ng aktres na personal na ipinaliwanag sa kanya ng kongresista ang layunin ng panukala, kung saan binigyang diin na layong mapalawak ang promosyon at suporta para sa mga lokal na pelikula. Bukod sa pagkakaroon ng Film Commission, nais rin ng panukalang batas na suportahan ng filmmakers sa pamamagitan ng incentives, funding at skills development. Samantala, hinirang si Asia Songbird Regine Velasquez bilang Billboard's Philippines Woman of the Year ngayong 2026, kung saan kinilala ang standard na kanyang itinakda sa Filipino music. Binigyang diin ng publication ang kontribusyon ng veteran singer sa paghubog ng impluwensya sa local music scene. Bukod dyan, inilarawan din si Regine bilang a force in the industry, defined by local brilliance na career, cultural impact, and an unwavering dedication to OPM. Ipagkakaloob ang naturang award sa Asia Songbird ng Billboard Philippines Woman in Music 2026 sa March 24. Congratulations, Regine! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Talaga namang maparaan ang mga Pinoy kahit pa sa krisis sa petrolyo. Nakunan nga sa video ang first-year college student na kumukuha ng Bachelor of Science in Agriculture habang bumibiyahe mula sa kanyang boarding house sa Yumang Street papuntang Lagaw sa General Santos City. Agaw pansin ng estudyante na kalmadong nakasakay sa kabayo sa gilid ng kalsada habang papasok sa eskwelahan. Ayon sa ulat, ito ang napili niyang paraan para tipid sa gastos matapos sumirit ang pamasahe sa tricycle. Sa halip na mahiya, diretso at diskarte ang estudyante para makapasok sa eskwela. Good vibes naman ang hatid niyan sa ating inggit na lang. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Huwebes ay mula sa philosopher na si Bertrand Russell. Sabi niya, hindi digmaan ang nagpapatunay kung sino ang tama, kundi kung sino na lang ang natira. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!